Magandang araw mga kaibigan ko sa kalusugan. No? Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga karaniwang simptomas ng prostate enlargement. Bago ko po umpisahan yung mga simptomas na yan kaibigan, ako nga pala ulit ang iyong doktor, Dr. Bernal, isa po ulit medical practitioner na may mga experience po na panggagamot ng mga lumalaking prostata. Bago ko umpisahan kung ano mga simptomas na yung kaibigan, meron muna akong maikling kwento. Alam mo kaibigan, sa aking mga klinika, o kahit nung dati pa, nung ako ay nagre-residency training pa lang, palagi ho ako nagkakaroon ng mga pasyente na, Doktor, gusto ko sana magpa-test ng baka po, may diabetes ho ako. Bakit kanyo? Kasi doktor, ihi po ako ng ihi sa gabi. Ang sabi ko ni misis ko, baka diabetes na po na yan. No? Ang sinasagot ko naman, sige po. Pero, kung okay sa inyo, isasabay na po natin na ma-examine ka at ma-test ka. Baka prostate enlargement na yan, no? O di kaya lumalaking prostata. Bakit kanyo? Kasi hindi lang naman po diabetes ang may sintomas ng ihi. Baka prostate enlargement na yan, kaibigan. Tapusin nyo po ang video ito hanggang sa dulo at sigurado ulit ako, mayroon ka na naman bagong kalaman, kaibigan, na matututunan sa araw na to. Paalala kaibigan ha, ang pag-uusapan natin ngayon ay usapang pangkalalakihan, no? Lalo na yung may edad 35 years old, 40 or higit pa. Halika kaibigan, umpisahan natin ulit. Ang una pong babantayan natin, ito po yung tayo po ay nakakailang balik sa CR para umihi, sa loob po ng 1 o 2 oras. Ibig sabihin kaibigan, wala pa nga 1 oras, 2 oras, nakakatatlo, 4 ka na nabalik sa CR, no? Lalo na kung ito ay nangyayari na palagian na sa loob ng 1 o nakaraang 2 buwan. Ingat kaibigan, baka prostate enlargement na yan. Ano pa? Ito kaibigan, yung pag umiihi tayo, pakiramdam natin, para pong may naiiwan pa na parang hindi po nasasayid yung ihi po natin, kaibigan. Pag ito palagian nangyayari, baka prostate enlargement na rin yan. So nakakadalawa na tayo kaibigan. Pangatlo, ito naman po yung pagkakaroon natin ng palagian, sintomas na pag umiihi tayo, parang nagkakaputol-putol. Ibig kong sabihin, magsisipper ka na sana, pakiramdam mo, ay tika mo na, parang may lalabas pa. Pag ito ay palagian nangyayari sa iyo kaibigan, sa loob ng nakaraang 1 o 2 buwan, ingat, baka prostate enlargement na yan. Pang-4, ito naman po kaibigan, kung napapansin nyo, halimbawa na lang, yung mga anak po ninyo, di kaya mga apo, na pag umiihi sila, kunyari nakatayo sila dito, abot pa ho hanggang pintuan, yung ihi nila. Pero tayo or kayo, pag umihi kayo, baka hanggang sa harapan nyo na lang po. Ibig sabihin, humihina po yung lakas ng pag-ihi po ninyo. Ingat po tayo doon. Ano pa kaibigan? Yung mga kaibigan nating kalalakihan o di kaya kamag-anak natin, huwag po kayong magagalit pag sila po ay ang tagal po nilang nakatayo sa CR. Kasi baka ang pinagdadaanan nila prostate enlargement na. Anong ibig kong sabihin? Meron kasing iba kaibigan, kailangan pag magpersa or strain para lang po makalabas or gumanda yung taloy ng ihi nila. Prostate enlargement na rin yan kaibigan. Ano pa? Ito pong huling babanggitin ko kaibigan, ito po yung karaniwang binabanggit ng mga pasyente ko po, mga kalalakihan. Doktor, nagigising po ako sa gabi, palagian ho, nakakatatlo, 4 ako nabangon, para lang po umihi. So mula doon sa unang simptomas, hanggang sa kahuli-huli ang simptomas, pag kayo po kaibigan ay meron yan, at palagian sa loob ng 1 o 2 buwan, magpakonsulta na tayo. Baka po, lumalaking prostata na yan, kaibigan, Bakit ko nga ba binabanggit, yung mga simptomas na to? Bakit ko tinuturo? Simple lang po, kaibigan. Ayoko pong danasin ninyo yung mga ibang pasyente ko na bigla ang hindi nakakaihi at pagdating sa hospital, catheter agad ang pinag-uusapan, Kung hindi nyo alam yung catheter, ito po yung maliit na tubo na plastic or rubber na pinapasok po sa ari para lang po makaihi. Masakit yan kaibigan, Ayokong mangyari sa inyo yan. So anong gagawin natin? Magpatingin po tayo sa pinakamalapit po nating mga local health center kung medyo nagtitipid ng konti o di kaya sa mga klinika po na trusted na po natin. Kagaya po ng
JB Medical Clinic sa Dalandanan ulit at sa Malanday sa Valenzuela, kaibigan, no? At kung gusto nyo naman tangkilikin ang aming mga pharmacy, pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na pharmacy ni Doc sa inyong lugar. Bonus na lang kung mapupuntahan nyo ang aming branch sa J. Lazaro sa Dalandanan sa Valenzuela. No, kaibigan, mura po ang mga gamot doon. At ikaw naman kaibigan, lalo na kung ikaw ay lalaking viewers ngayon kaibigan na may pinagdadaanan na kalintulad ng pinanggit ko, baka kailangan mo magpa-check na rin kaibigan. At kung nagustuhan mo ang video ito, pwede nyo i-share, i-like, or pwede rin kayong mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating videos. Hanggang sa muli kaibigan, ako po ulit ang inyong doktor, Dr. Bernal na nag-iiwan ng katagang, ang kalusugan ay walang silbi pag tayo ay salat sa kaalaman.